Muli po ay magandang araw sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kami po ay tuloy-tuloy na tumatanggap din ng mga mensahe na kung saan sila po ay pinagpapala ng Panginoon. Salamat po sa Diyos at sana po ay magpatuloy pa tayo sa pagsagana sa kabutihan at kasaganaan at pagpapala natin mahal na Diyos. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating programa, Oras ng Pag-aaral, ay makakasama natin muli si Pastor Elioma. Welcome, Pastor. Isang napakabuting karanasan na maging kabahagi ng pag-aaral ng aklat ng Jeremias, Pastor. Ako'y lubos na pinagpala at nawa ito rin ang naging karanasan ng ating mga taga-subaybay na ang aklat na ito ay isang mahalagang aklat na kakapulutan natin ng mga banal na aral na papatnubay sa ating paglago bilang mga Kristiyano. Maraming salamat din, Pastor, sa iyong pagpapaunlak sa ating programang ito. At kagaya po ng inyo nabanggit, tayo po ay dadako na sa ating ika-13 leksyon, ang ating huling leksyon sa quarter na ito na pinamagatang mga leksyon mula sa Jeremias. Sa pamamagitan po ng ating pag-aaral sa linggong ito ay makikita natin ang mga butil ng katotohanan, ang mahalagang mga prinsipyo, ang magkaroon tayo ng lalo pang malalim na pagkakilala sa ating Diyos at ang tayo magkaroon ng positibong mga pagtugon sa Kanyang mga paanyaya sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay dadako sa ating panalangin. Pangunahan tayong muli ni Pastor Elioma. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, minsan pa ay pinasasalamatan ka namin sa karunungan at pangunawa na inyong iginawad sa amin sa kanakalipas na mga pag-aaral sa aklat ng Jeremias. At sa aming pagwawakas ng aklat na ito dito sa programa ng Oras ng Pag-aaral, ay minsan pa, Panginoon, panabikin ninyo kami na lalo pang higit na maunawaan ang inyong banal na panukala at ang inyong pagpatnubay sa aming mga buhay. Ingatan nyo ang aming pagtalakay sa oras na ito. Maranasan naming muli ang inyong diwang banal na siyang gagabay sa aming pagtalakay ng mga paksang aming susundan sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pastor, nabanggit mo na rin lamang naman na ito'y pagtatapos na ng ating pag-aaral. Bago tayo dumako sa ating leksyon ay anong mga mahalagang karanasan ang iyong maibabahagi sa ating mga taga-subaybay na naging karanasan mo sa kadahilanan nitong pag-aaral ng aklat ng Jeremias? Unang-una sa lahat ay nagkaroon ako ng mas malawak na pananaw sa mga karanasan ko at sa karanasan ng mga tao na nasa aking kapaligiran kung bakit pabago-bago ang ating kapasyahan kung minsan sa pagsunod sa Panginoon. Ito yung isang pangunahin. At ikalawa na aking natunghayan sa aklat na ito ay ang Diyos ay hindi nagbabago, bagamat tayo'y pabago-bago, ang Kanyang likas na mapagpatawad, maibigin ay nagpapatuloy at walang hangganan. Maraming salamat, Pastor. Ako man ay meron din magagandang mga karanasan, pero ang ilang napagtibay ko rito ay talagang kung gaano katiyaga ang Panginoon, kung gaano kahaba ang Kanyang pasensya at ang Kanyang hangaring hindi mapahamak ang tao kundi sila ay maligtas. At dito makita natin ang tuloy-tuloy niyang pagmamahal. Gumagawa siya ng iba't ibang paraan upang kung magkagayon ay tayo hindi mapahamak kundi magtamo ng buhay na walang hanggan. Pastor, ano ba mga mahalagang prinsipyo na masasabi nating pareho sa kanila noon at katulad sa ating panahon ngayon ang ating makita sa aklat ng Jeremias? Sa aklat ng Jeremias, Pastor, ay babaybayin natin na yung ating pagtalakay ng 12 nakaraang leksyon ay makikita natin na may mga ilang mga prinsipyong constant na nakikita natin. Una, yung pagiging tapat sa Panginoon mula noon hanggang ngayon, kapareha rin yun. Ikalawa, yung pagsunod sa Panginoon, yun ay kung ano ang pagsunod nila noon ay hindi po napalitan na yun at hindi na ngayon tayo dapat sumunod. Ang ikatlo ay ang katapatan ng Panginoon at ang Kanyang mga pangako na dapat nating pagtiwalaan ay pwede pa rin pagtiwalaan ng Panginoon at ito hindi nagbabago. Pagkatapos ay yung pangailangan ng revival and reformation ay kinakailangan nila noon, ganun din ngayon. At yung pagkakasala at pagpapatawad ng Diyos ay kinakailangang maranasan ng bawat isa. Yun ay mga paghahambing mula noon hanggang ngayon na nagaganap at nangyayari pa rin. So nakita natin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng aklat ng Jeremias ay marami mga prinsipyong sabihin natin sa kanilang kapanahunan pero applicable din sa ating kapanahunan. Tama yun. Lalo tigit yung binanggit, isang gustong-gusto ko nga rito,
kung paano ang katapatan ng Diyos sa nakaraan ay ganun pa rin ang kanyang katapatan sa atin ngayon. Hindi nagbabago. Hindi Sabi nga nagbabago. nung awit ay bawat araw ito ay nagpapatuloy. Totoo yan. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ito'y tuloy-tuloy natin nagiging karanasan. Paano naman ipinahayag ni Jeremias ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat? Now, magandang tunghayan natin ang ilang mga talata, Pastor, para baybayin natin kung ano yung likas ng Diyos na idiniin ni Jeremias sa kanyang pagtalakay sa Diyos na bagamat sinusuway nila ay patuloy na nagbibigay ng pagpapala at naninikluhod na sila'y magsisi. Sa Kapitulo 2, Pastor, ang talata ay 13. Kapitulo 2, ang talata ay 13. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwanan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa ganang kanila na mga balon, na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Unang-una, sabi ng Diyos, siya yung bukal ng buhay. Napakaganda. So ang Diyos dito ay padaluyan ng pagpapala para sa kanyang bayan. Hindi po layunin ng Diyos na tayo ay maghirap, kundi pagpalain niya tayo kung tayo ay sangayon sa kanyang banal na kalooban. Bagamat pinapahintulutan niya ang mga pagsubok sa ating buhay, pati ito'y pagdalisay at bahagi ng mabuting panukala ng Diyos sa ating mga buhay. Pastor, siguro maikukumpara natin ito sa balon talaga, no? Na pinanggagalingan ng mga tubig. Ang sabi ay may nagsabi kasi sa akin, Pastor, alam mo ay napakarami ko ng kasalanan, baka naubos na ang pasensya at kabutihan ng Panginoon sa akin. Pero ang sabi ko ay ang Diyos natin ay parang balon ng tubig. Habang mong kinukuhanan kasi ang balon, di ba? Habang mong kinukuhanan ng tubig, yan ay lalong sumasarap. Lalo mo nagiging karanasan ng kabutihan ng Diyos samantalang dumadaan ka sa mga mahirap na karanasan. Tama yun. So walang dahilan para tayo ay sumuko sapagkat hindi tayo isinusuko ng Diyos. Tama yun. At laging nagbibigay, naiibsan yung ating pagkauhaw sa mga bagay na may kabanalan at may kasakdalan. Kaya nga siya yung tumutugon sa pangailangan natin na maging tama. So, Pastor, talagang tama sinabi nitong bukal ng buhay na hindi natin kayang ubusin ang pasensya, ang pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sa isa pa, Pastor, na tinala ni Jeremias, Kapitulo 5:22. Kapitulo 5, ang talata ay 22. Ganito ang wika, hindi kayo nangatatakot sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi baga kayo manginginig sa aking harapan na naglagay ng buhangin na pinakahangganan ng dagat sa pamamagitan ng pinakawalang hanggang pasya upang huwag makalampas at bagaman maginalon ang kanya mga alon, hindi rin mananaig. Bagaman ang mga ito'y nagsisihugong, hindi rin ang mga ito'y makaraan. Narito, pinabanggit na ang Diyos ay isang manlalalang. At likas niya na kagaya ng mga daluyong na sa dalampasigan ay humahampas. Hanggang doon lang sila. May hangganan ang mga bagay na nilalang ng Diyos at pinagkalooban niya sila na i-enjoy ito. Ganon din naman ang ating Panginoong Diyos. Sa atin, siya yung mapagbigay, pinahihintulutan niya na gumawa tayo ng mga bagay-bagay, pero hanggang doon sa tamang limitasyon na kanyang ipinagkaloob. Ito yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang kagaya ng kalikasan at pinai-enjoy niya ito para maging bahagi ng ating ikasasaya bilang mga tao sa balat ng lupa. Ibig sabihin siya nagtakda ng lahat ng mga bagay at ang lahat ng yun ay nasunod. Pero nakakalungkot din sa tao, may mga itinakda rin na Diyos sa tao, kaya lamang ang tao nga ay palibhasa ay may karapatan ng pagpili at itinaunawa naman ng Panginoon. Kaya siya ay patuloy na nakikipagpunyagi sa tao at dito naman nahayag ang lalong kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Isa pa, Pastor, sa Kapitulo 11, ang talata ay 22. 11:22. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo, narito, aking parurusahan sila. Ang mga binata ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay mga mamatay dahil sa gutom. Siya yung Diyos na mayroong karapatang magparusa. Sapagkat siya yung nakakaalam ng laman ng puso. Hindi lamang yung mga pagkilos natin, kundi nababasa niya ang isip at puso ng isang tao, kaya meron siyang karapatang humatol. Tayo, wala tayong karapatang humatol dahil hindi natin nakikita ang laman at saloobin ng isang nilalang. Pero dahil siya, kaya niyang basahin yun, alam niya ang laman ng ating mga kaisipan at pita ng ating laman.
ay may karapatan siyang humatol at humusga sa atin. Pastor, ma-river rin natin sabihin na dahil siya yung ating manlalalang, siya talaga yung may kapangyarihang gumawa ng paghatol sa atin. Sapagkat siya naman ang lumikha sa atin at siya nakakaalam ng ating kaibuturan ng ating mga pag-isip, ng ating espiritu, ng ating puso. So, wala masasabi nating ang Diyos ay magiging matuwid sa kanyang paghatol o paghukom na gagawin sa atin. Isa pa, Pastor, dito sa Kabanatang 33, ang talata ay 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Ito yung Diyos ng kaalaman. Siya yung nagpabagay sa atin ng karunungan. So sa likas ng Diyos, magbigay ng pangunawa para hindi tayo malinlang ng kung ano pa mang bagay. Ito yung likas ng Diyos na dapat na maunawaan natin. Nagbibigay siya ng pangunawa at kaalaman sa sino mang sumasangguni sa Kanya upang maalaman natin, lalong-lalo na yung pagpili ng masama at ng mabuti. Ibig sabihin nito, Pastor, kung nalalaman mo nang ikaw nalilito at hindi mo na alam kung alin ang tama at mabuti ay ang masama, ay di ang ating gagawin ay lumapit na sa Kanya sapagkat siya ay nakahandang magbigay ng karunungan at pagkaunawa upang tayo hindi mapasama, kundi tayo ay mapabuti. Likas niya yun, Pastor. At ang huli na nais kong ating tunghayan sa aklat bilang halimbawa sa ating tinatalakay na pagtuturo ni Jeremias sa likas ng Diyos, 29:11, Pastor. Yung isang pinakapaboritong talata na binabasa sa aklat ng Jeremias. Sa Kapitulo 29, talata ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Narito, ang panukala ng Diyos ay mabuti, magbigay ng pag-asa para sa atin. Subalit, ang tao ay may hakang hindi mabuti sa kanyang kapwa-tao. Ang Diyos, ang lahat ng kanyang layunin para sa atin ay maging mabuti tayo, umunlad sa pananampalataya at pakikisalamuha sa ating kapwa. Wala siyang panukala na tayo ay mapasama. Bagamat ang tao pumipili na ito ang resulta ng kanyang kasamaan, hindi Diyos ang nagdadala nun sa kanya, kundi siya mismo ang pumili na dumating siya doon sa punto na nasisira ang kanyang buhay dahil sa kanyang sariling kapasyahan. So dito nakita natin mula sa sinulat ni Propeta Jeremias na kung sino ang Diyos, ang kanyang karakter, ang kanyang likas ay nakita natin at ang lahat ng ito ay sapat upang kung magkagayon, maakay tayo magtiwala sa Kanya, ibigay natin ating buhay sa Kanya at alam natin siya'y nagmamahal at hangad niya ang pinakamabuti lamang sa ating lahat. So Pastor, sa ating karanasan naman, sa buhay natin ito ay ano ba mga katibayan na maaari mong sabihin ang maibigin natin Diyos ay yung naging karanasan sa iyong buhay? Napakaganda ng concept na ang ating Diyos ay isang maibiging Diyos. Unang-una, siguro ikaw, ako, iba-iba yung ating karanasan, Pastor. Pero lahat tayo nagsimula sa pagiging makasalanan. Okay? Hindi naman tayo tinawag kaagad na naging ministro kaagad mula nung maliit. Bagamat may itinakda ang Diyos na panukala na yun ay magiging ganoon tayo. Kagaya sa iyong karanasan, nakaranas ka rin ng pamumuhay sa sanlibutan. Okay? At hindi rin kami dating mananampalataya, ibang aming relihiyon. Pero ang Diyos na alala ko sa aking kabataan ay inakay na masumpungan ang katotohanan sa pamamagitan ng aking mga magulang na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ayaw ko noong mag-ministro nung ako'y pumasok sa PUC nung mga panahong yon. Dahil nakapasa ako sa UP, may scholarship ako doon. Ang gusto ko mag-attorney. Pero ang sabi ng tatay, ng nanay at ng aking mga kamag-anak ay, Pastor, ay Nes, doon ka. Dahil doon yun ang ating paaralan, ay doon ka dapat mag-aral at iyong hanapin ang panukala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya narito ako kasama mo na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. At ako, Pastor, naniniwala ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng karanasan tungkol sa kabutihan ng Diyos, kung paano inakay niya tayo at tayo ay nasa, sabi natin, paglilingkod o nasa mabuting kalagayan. Kung Tama hindi yun. sa kabutihan ng Diyos, marahil tayo ay sabi natin napahamak na. Tama yun. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos, kung atin lamang titingnan sa ating mga buhay, magiging tapat lamang tayong siya sa atin ang gawa ng Panginoon sa ating buhay, makikita natin ang kanyang patnubay, ang kanyang mga pag-iingat at ang kanyang kagandahang loob na ipinaparan siya sa atin sa araw-araw. At hindi lang para sa iyo at sa akin, kundi sa lahat ng ating mga taga-subaybay, naniniwala ako na mayroon silang mga sariling mga patotoo na ang Diyos ay napakabuti sa kanilang mga buhay, Pastor.
Okay, Pastor, pagpatuloy natin, ano ba ang mga prinsipyo pa na ating makikita at paano natin maisasakabuhayan ito sa ating paglakad kasama ng ating Diyos? Sa Kapitulo 6 ng Jeremias, ang talata ay 20. Kapitulo 6, ang talata ay 20. Narito ang isang prinsipyo na nais nating matunghayan sa aklat na ito. Sa anong panukala nangagdadala kayo sa akin ng kamangyan na mula sa Seba at ng mabangong kalamo na mula sa malayong lupain? Ang inyong mga handog na susunugin ay hindi nakalulugod, ni ang inyong mga hain ay nakalulugod sa akin. Narito ang Panginoon ay nagsasalita. Kasi may mga tao na nagbibigay ng mga handog, pumupunta at sumasamba, subalit sa araw-araw ang kanilang puso ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahirap nito. Kaya ang sabi niya ay pati yung pangingili ng Sabat doon sa aklat ng Osyas, pati yung mga kapistahan ay walang kaluguran ng Diyos na pakinggan ang kanilang mga panalangin at tanggapin ang kanilang mga handog sapagkat ang kanilang puso ay hindi tama. So, ito yung prinsipyo na very simple. Una, iugnay natin ng tama ang ating mga buhay at yung ating pagsamba at mga handog ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ibig sabihin magkakaroon tayo ng pagsisiyasat. Hindi basta ginagawa. Kasi kung minsan, Pastor, nga ay merong sumasamba na para bagang routine na lamang. Ritual. Kumbaga, isang magandang halimbawa siguro dito, Pastor, ay yung tayo nananalangin bago kumain. Pero kung minsan ay ritual na lamang na hindi na natin namamalayan kung ano tayo ba'y nanalangin o hindi pa. Kasi parang hindi natin parang automatic na lang. Pero ang pinakamabuti talaga ay yung galing sa puso na talagang tuos puso na ginagawa natin ang mga bagay na ating ginagawa at ito'y nakalulugod sa Kanya. Sa Kapitulo 7, mayroon pang isang tagpo rito, talatang 1 hanggang 10, Pastor, ating baybayin. At narito yung prinsipyo na dapat nating isakabuhayan na ating mapupulot sa aklat na ito. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, "Ikaw ay tumayo sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon at itanyag mo roon ang salitang ito at iyong sabihin, inyong dinggin ang salita ng Panginoon ninyong lahat na nasa Huda na nagsisipasok sa mga pintuang daang ito upang magsisamba sa Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at akin kayong patatahanin sa dakong ito. Huwag kayong magsitiwala sa mga kabulaan ng salita na nangsasabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito, sapagkat kung inyong lubos na pabubutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo'y lubos na magsisigawa ng katulahan sa isang tao at sa kanyang kapwa, kung hindi ninyo pipighatiin ang makikipamayan, ang ulila, ang babaeng bao, at hindi kayo magbububo ng walang salang dugo sa dakong ito, o susunod man sa ibang mga Diyos sa inyong sariling kapahamakan, ay patatahanin ko nga kayo sa dakong ito, sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, mula ng una hanggang sa walang hanggan. Narito, kayo'y nagsisitiwala sa mga kabulaan ng salita na hindi mapapakinabangan. Kayo bagay mga nagnanakaw, magsisipatay, mga ngalunya at magsisisumpa ng kabulaanan, at mga susunog ng kamangyan kay Baal, at magsisusunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala, at magsisiparito at magsisitayo sa harap ko sa bahay na ito, na tinatawag sa aking pangalan, na mga nagsasabi, kami ay laya upang inyong gawin ang lahat na kasuklam-suklam na ito. Narito, Pastor, ang panawagan ng Diyos sa Huda na ang kanilang paraan ng pamumuhay ay hindi sang-ayon doon sa nais ng Diyos na mangyari sa kanila. Kanila sa araw-araw, ginagawa nila yung hindi tama, pero at the end of the weekend, pagdating ng araw ng Sabat o kung ano paman, ay naglilingkod sila sa mga iba't ibang Diyos at sasabihin nila na ang Diyos ang kanilang pinupuri. So yung pagtulong sa kapwa, yung pang-aapi at kung ano-ano pa, ay sinabi ng Diyos na huwag nilang gagawin sapagkat hindi ito nagiging kaluguran sa Kanya. Ibig sabihin, Pastor, ay hindi tumutugma yung kanilang pananampalataya o paniniwala doon sa kanilang mga gawi. Siguro masasabi natin sumisimba nga, naghahandog nga ng mga, nagdadala nga ng mga handog, pero ang espiritu naman at ang mga gawi naman ay marahil ay nangaapi o gumagawa ng katiwalian ay hindi rin kaayon sa
panukala ng Kaya nga Panginoon. dapat ay kung ano yung ating sinasabi at ano yung ating isinasakabuhayan, dapat magtugma yun, Oo. Pastor. Iyon yung kasabihan, Pastor, na walk your talk. Kung Tama yun. sinasabi natin na tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, ay kitang-kita sa kabuhayan natin, naghihintay nga tayo sa pagdating ng Panginoon. Kung sinasabi natin na iwasan natin ang ganito sapagkat hindi mabuti, ay gawin nating mabuting halimbawa ang ating mga sarili na talagang ginagawa natin kung ano yung ating sinasalita. Kaya nga, Pastor, ang babala dito ay hindi tatanggapin ng Panginoon yung kanilang mga pagsamba, mga handog at mga insensong sinusunog sa Kanya sapagkat ang kanilang buhay ay hindi sang-ayon sa kanilang ipinapakita sa harapan ng mga tao. Pastor, isang napansin ko pa rito na alam mo sa banal na kasulatan, pag pinapaulit-ulit ang isang bagay, ay yun yung lubhang mahalaga. So, isang mahalagang nakita ko rito pinapaulit-ulit ay ang templo. Ang templo ng Panginoon. Ang templo ng Panginoon. Ipinagmamalaki Ang templo nila. ng Panginoon. Nandoon yung kanilang pagmamatas na para pag ang kanilang sinasabing, hindi tayo pwedeng mapahamak samantalang narito ang templo ng Panginoon. Tama, naroon ang templo ng Panginoon. Pero ang katanungan nga rito ay yung kabuhayan nila, nakatugma ba doon sa mga alituntunin ng templo ng Panginoon. Yun ang isang bagay na nakita natin na turo sa aklat ng Jeremias na bagamat ang bayan ng Diyos ay nananalig sa Kanya, sumasamba, pero yung kanilang ginagawa sa templo, kagaya nung sa Ezekiel 28 na ating tinalakay nung nakaraan, ay iba yung mga nakaukit, iba yung laman ng kanilang templo ng puso at nung kanilang mismong templong sinasamba. Pastor, paano kaya natin ito bibigyan ng aplikasyon sa ating kapanahonan ngayon? Na meron tayong mga mahalagang doktrinang pinaniniwalaan, pero yung ating namang kabuhayan ay hindi rin tumutugma. Ayun, ay mabigat yan, Pastor. At hindi naman natin gustong humatol sa ating mga kapatid, pero gusto lang nating idiin sa ating pagtalakay na ito yung ating sinasampalatayanan. Ano ang nakikita nila sa araw-araw ng ating mga kasama sa trabaho, pati sa pagkain natin, saan tayo tumutungo, pagka-araw na tapos na ang trabaho at hindi araw ng pagsamba, nasan tayo? At ano ang ginagawa ng ating mga kamay? Tayo ba ay nagmamanipulate ng ating income tax? Tayo ba ay nagagamit na mandaya sa negosyo? Ginagalaw ba natin yung timbangan natin? At kung ano-ano pang maliliit lang na mga bagay. Pero hindi nagpapakita na tayo'y tagasunod ng Diyos. Pastor, ang pinakamaganda raw na ating tagapagbantay, tagapaghatol ay yung ating sariling sambahayan. Kasi maaari tayong magpakita ng maganda sa labas. Magandang pakikitungo sa ibang tao, pero kumusta sa loob ng ating tahanan? Maipapakilala ba tayo ng ating asawa at ng ating mga anak na talagang tayo'y uliran sa pamumuhay na isinasakabuhay ng ating pananampalataya? So, sa sarili natin sambahayan ay napakagandang mag-iwan tayo ng napakagandang halimbawa ng ating pananampalatayang sinasampalatayanan ay ating isinasakabuhayan. Tama yung Pastor. Kaya ang babala sa atin ay dapat magkaroon ng tugma yung ating pinaniniwalaan doon sa ating isinasakabuhayan. Pastor, paano naman natin nililinlang ang ating sarili na paniwalaan na ang Diyos ay nagpapatawad at patuloy pa rin samantalang patuloy pa rin tayo sa pagkakasala? Ito yung naging sitwasyon ng bansang Huda na pagka sila ay nakagawa ng kamalian, lumalapit sila sa Panginoon, humihingi ng tawad. Pero pagkatapos noon, balik ulit dun sa cycle na magre-rebelde, magkakasala, at hindi mag-o-oppress ng kanilang mga kapwa, at kung minsan ay nandaraya sa mga transaction sa business, ito yung nangyayari sa kanila. At dito ay dapat nating pansinin na hindi ito tama. Na pagka tayo'y humingi ng tawad sa isang kasalanan, ay dapat hindi na ito mauulit kasi yun ang panukala ng Diyos sa atin. Paano naman, Pastor, yung karanasan na sabi natin talagang may kahinaan na nung siya humihingi ng patawad ay talaga namang taos-puso ang kanyang paghingi ng tawad na may paiyak-iyak pa talaga, na talagang ako'y meron kasing nagkaroon ako ng counseling na sabi niya talagang hindi na niya ulitin, na talagang gagawin na niya yung tama sa kanyang pakikitungo sa kanyang pamilya, at talagang makita ko yung kanyang pagtangis. Ito yung lalaki nandun yung kanyang pag-iyak, nandun yung talagang maramdaman mo talagang taos-puso siya sa paghingi ng patawad doon sa kanyang pamilya pero rin. ilang panahon Pero lang. lumipas lang ilang panahon, yun na naman ang ginagawa. So anong masasabi natin sa ganito? Hindi natin pwedeng hatulan yung puso ng tao, Pastor. Pero ang masasabi lang natin ay siguro
ay kinakailangan niyang palakasin ang kanyang relasyon sa Panginoon sapagkat yung kahinaang iyon, hindi niya mapagtatagumpayan yung pastor sa magitan lang ng kanyang kakayanan. Kinakailangan niya ng kapangyarihan ng Diyos na tumulong sa kanya para yung kasalanan iyon, yung kahinaang iyon na kanyang nagagawa, ay bigyan siya ng kalakasang mapagtagumpayan ito. Ibig sabihin, Pastor, ay doon sa mga talagang taos-puso naman. Ano? Ito'y hindi para encourage natin ang tao sa pagpapatuloy sa pagkakamali, pero kung talagang taos-puso tayo na talagang nagsisisit, ayaw na natin, ay kilalanin din natin na hindi natin yan mapagtatagumpayan sa sariling lakas. Tama yun. Hindi sa sariling galing. Sapagat Diyos lamang ang may kakayahan na baguhin tayo. So kung tapat tayo na hinahangad talaga ang pagbabago, adi lumapit na siya Diyos at hilingin natin sa kanyang biyaya at kapangyarihan tayo magtagumpay. Kaya yung malinaw, Pastor, yung sinabi rin sa banal na kasulatan, ito yung ating mapanghahawakan na hindi sa lakas, hindi sa kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tama yun. Kaya wag tayong padaya. Yung tanong mo ay wag nating dinadaya ang ating sarili na hihingi tayo ng tawad pagkatapos ay after ng ilang araw ay balik na ulit tayo dun sa dati. Pag ganun ang ganun, nauulit yun, ang banal na espiritu na pipighati, yun ang terminolohiya ng Biblia. So napakagandang ito inspirasyon sa ating mga kaibigan na tayong lahat ay meron pa mga dapat mapagtagumpayan. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Patuloy pa siyang dumadalisay sa ating mga buhay at samantalang tayo na sa proseso ay manghawak lang tayong matibay na matatamo natin ang pagtatagumpay pero hindi sa sariling galing. Hindi sa lakas, di kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Pastor, ito nga, malapit na naman ang ating tinatawag na pagsapit ng bagong taon. Ay narito na naman ang mga New Year's resolution. Panahon na naman ngayon ng pagsasabi ng paghahanay, paglilista ng maraming mga New Year's resolution tinatawag. Pero pagkalipas lang na ilang mga araw, ay ito yung sinasabing back to normal na naman. Kaya ang paanyaya sa atin ay ganito. Maganda yung gumagawa tayo ng gusto nating mabago. Hindi natin didiscourage ang tao sa ganon. Pero ang akin lamang ay kilalanin natin. Kung meron man tayong mga pagbabago na nais na maging karansan, lalo digit magandang panahon itong bagong taon, pero kilalanin natin, ito'y magaganap hindi sa sariling sikap o kalakasan, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hangad ng Diyos ang ating pagtatagumpay. Nais niyang tayo ay tuloy-tuloy na lumapit sa Kanya. Itong ating mga ginagawang New Year's resolution ay hindi naman ito masama. Ito'y kahayagan na gumagawa na sa atin ng Banal na Espiritu na nais niya tayong akayin sa mga panibagong antas ng buhay na napapabuti. Pero muli, kailangan kilalanin natin ang Banal na Espiritu lamang ang may kapangyarihang mabago ang ating mga buhay. Tama yun, Pastor. Kaya kung sa pamagitan lang natin ng ating lakas ay hindi tayo magtatagumpay. Walang makakatupad ng kalooban ng Diyos kung wala yung pagpatnubay sa atin ng kanyang makapangyarihang Espiritu. Pastor, ano ang kahalagahan ng ating paglakad na kasama ng Diyos at ang ating personal na kaligtasan? Ayan, ay yung paglakad ng personal na relasyon natin sa Diyos at yung ating personal na kaligtasan ay hindi nakakalayo yan. Kinakailangang una, iligtas tayo ng Panginoon. At pag tayo iniligtas, aanyayahan tayo na lumakad. Maganda yung talata sa Genesis Kapitulo 17 talatang 1, Pastor. Ating tignan. Genesis 17:1. Narito yung karanasan ni Abraham at yung paanyaya ng Diyos sa kanya. Kapitulo 17:1. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." Nang magsalita ang Diyos dito, ang Kapitulo 16 ay katatapos na magkasala ni Abraham. Kinuha si Hagar at binuntis at nagkaroon siya ng anak dito sa pahintulot pa rin ni Sarah. Bagamat yun ay kustombre nung panahong yon na yung maid ng iyong asawa ay pwede mong anakan dahil wala kang anak, sa harapan ng Diyos ito'y kasalanan. So nagkasala ang lalaki na ito ng pananampalataya. At pagkatapos na siya ay magkasala, nangusap ang Diyos. Ang sabi sa kanya ay, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Pinakilala. Dahil pag nagkakasala tayo, unang-una sa lahat, hindi natin kilala ang Diyos ng totoo. Mga kaibigan, at ito'y napakahalagang punto. Pag tayo nagkasala, sinasabi natin hindi natin siya kilala. Kaya inaanyayahan niya at pinakikilala niyang muli ang kanyang sarili na siya ang makapangyarihang Diyos. Yung ginamit na salita dito ay El Shaddai. Ito yung unang pagkakataon na ginamit yung pangalan ng Diyos sa banal na kasulatan, El Shaddai.
ang Diyos na bumabago at kaya niyang baguhin kung ano man ang iyong mga kahinaan sa buhay. Kagaya kay Abraham, kayang gawin ng Diyos iyon sa iyong buhay. Ikalawang sabi rito ay, lumakad ka sa harapan ko. Yung paglakad ay paanyaya ng Diyos. Hindi na tayo pinipilit na lumakad. So, ang resulta nung ating kaligtasan ay lumakad tayo. Yung lumakad ay yung sumunod sa kanyang banal na kalooban. Mahalaga ito, Pastor. Ibig sabihin talagang kung gusto nating mamuhay ng matuwid sa kanyang harapan, ay una, kilalanin muna natin siya. At dito na may makita natin, ang Diyos ay nagpapakilala naman. So, kung makilala natin siya Diyos na banal, ay di alam na natin na tayo rin ay maging banal. Kung paano siya ay tapat, ay ganun din ang hinasa niya na tayo rin ay magtatapat. At kung paanong alam natin ang kanyang kapanukala, lumakad tayo kasama ng Diyos, ay di yung ating buhay talaga makitang tuloy-tuloy na nababago patungo sa kawangisan ng kagandahan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mga propeta, kagaya ni Jeremias, ipinapakilala niya ang Diyos palagi. Hindi dahil Diyos na nilang nakilala noon. Pero sa lahat, di ba, labi ito ang Panginoong nagsasalita, ang Panginoon ang nagpadala ng, sino yung Panginoon yun? Siya yung mahabagin, siya yung mapagpatawad. Laging ini-introduce ang Diyos sa mga tao, lalong-lalo na sa panahon na sila nagkakamali. Pastor, nabanggit natin yung palaging pinapakilala ang Diyos. Ito yung isang nababanggit natin na kapag meron tayong mga mensahe o may mga sermon o mga Bible study, ay gawin natin itong God-centered o yung Christ-centered. Nang ibig sabihin ay tinitingnan natin sino ang Diyos, sino siya. Halimbawa, sabi natin na paano ba ang second coming of Christ ay magiging Christ-centered o God-centered? Ay titingnan natin sino ba ang Diyos. Siya yung naghahangad na tayo ay maging handa sa kanyang pagbabalik at makakasama niya tayo magpakailan-kailanman. Amen. So dito makita natin na ito yung ginagawa ni Propeta Jeremias na itinuturo niya ang tao. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay puno ng biyaya at kahabagan, puno ng pag-ibig, siya ang pinanggagaling, siya ang bukal ng buhay. So ang lahat ng ito ay inaakay tayo na ang ating buhay ay hindi uminog sa ating sarili, kundi uminog sa Diyos na siyang lumalang sa atin. Napakaganda nun, Pastor. Kaya nga, uulitin natin yung pahayag ni Jeremias ay kilalanin ang tunay na likas ng Diyos. Sapagkat kung di natin siya kilala, ay marahil tayo ay mawawaglit o mapapasama ang ating daan. At kung kilala natin siya, ay di siya ang ating susundan. Alam mo, Pastor, talagang napakahalaga yung tinatawag na modeling, lalo tigit sa mga pagpapalaki natin ng mga anak. At sa lalo tigit ang mga teacher natin, tinitingnan sila ng mga estudyante na kung ano yung nakikita nila ay talagang ginagaya. So ganito rin ang ginawa natin Panginoon at ginawa ni Jeremias na itinuro niya ang tao sa Diyos upang kung magkagayon, tularan natin ang Diyos. Alam natin na ayon ng Diyos ng kasalanan ay di lumaka din tayo na nagpapakabanal. Amen. Amen. Pastor, ano naman ang mga Diyos-Diyosa na nagbibigay ng maling pag-asa at kasiguruhan? Sa Jeremias, sa aklat ng Jeremias. Jeremias Kapitulo 10, Pastor. Ang talata ay 1 hanggang 15. Jeremias Kapitulo 10. 1 hanggang 15. Ganito ang wika. Inyong dinggin ang salita na sinasalita ng Panginoon sa inyo, o sangbahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lulpaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nangalulupaypay sa mga yaon, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa ugat na siyang gawa ng mga kamay na manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit sa mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Siligaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ng mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Walang gaya mo, O Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, O Hari ng mga bansa, sapagkat sa iyo nauukol, palibasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa. At sa lahat nilang kaharian ay walang gaya mo, kundi sila'y pawang tampalasan at hangal,
turo ng mga Diyos-Diyosan, yaoy kahoy lamang. May pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis at ginto mula sa Upas, na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday. Azul at kulay ube ang kanilang damit, gawang lahat ng mga bihasang manggagawa. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan na mga bansa ang kaniyang galit. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila: ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Pagka siya'y nag-uutos, may hugong ng tubig sa langit at kanyang pinaiilang lang ang mga singaw mula sa mga dulo ng lupa. Siya'y nagpapakidlat para sa ulan at naglalabas ng hangin mula sa mga kinalalagyan. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat panday ay nalagay sa kahihiyan sa kanyang larawang inanyuan, sapagkat ang kanyang larawang binubo ay kabulaanan at hindi umihinga ang mga yaon. Sila'y walang kabuluhan, gawang karayaan sa panahon ng pagdalaw sa mga yaon. Sila ay mga lilipol. Narito yung pinanggagalingan ng mga Diyos-Diyusan. Sa Kapitulo 10, binanggit dito na yung mga pinuputol na kahoy, mga ginto, mga pilak, na inaanyuan ng mga bihasang mga panday, ay yun ang kanilang pinaglilingkuran. Pero ang sabi rito, hindi nakakakita, hindi nakakarinig, at hindi rin nakakagawa ng mabuti o ng masama. So dito, mapapansin natin, Pastor, na ito yung mga idols na kumukuha ng lugar ng Diyos. Pero sa kapanahonan natin ngayon, Pastor, ay hindi naman na tayo naglilingkod ditong mga ito. Marahil ay sasabihin natin, hindi naman tayo gumagawa ng mga inanyuan. Pero itong mga ito ay nagiging napalitan na ng mga bagong bagay na sa ating kapaligiran na kumukuha ng lugar ng Diyos sa atin. Mga halimbawa doon ay yung mga gadget na ating mga ginagamit. Ano kaya ang mga... Hindi naman, Pastor, masama itong mga gadget. Pero kapag ito na yung nagdidikta ng ating buhay, dito na umiinog yung ating buhay, ay hanggang sa pagsimba natin ay hindi maialis yung, hindi mahiwalay yung mga gadget na ito. Tama ay, ngayon ay nagiging Diyos-Diyosan na rin. Napapansin natin na sa loob ng kapila kung minsan dala-dala yung mga cellphone, iPad, kung ano-ano pang mga bagay. At kung minsan ay hindi naman na nakikinig doon sa sermon, kundi yung merong kausap doon, may ka-text at kung ano-ano pang mga bagay. So ito'y kumukuha ng lugar ng Diyos. Kaya papansinin natin, hindi ito masama, subalit ito ay nagkumukuha ng lugar at ito'y nagiging Diyos-Diyusan sa ating karanasan in a modern time. So sa ating mga kaibigan ay siyasatin natin ating mga sarili. Hindi tayo naririto para humatol. At maaari nga tayo mga tuwiran pa na ay ito naman cellphone ko ikay, narito yung Bible. Ay ito yung cellphone ko ay ang binabasa ko rito yung church hymnal. Yung devotional. Maaari tayo mga tuwiran pero ang Panginoon na nakakalam ng ating mga puso. Baka naman tayo ay doon na lamang nandoon nakatuon. At nakakalimutan na natin ang tunay na may akda ng ating buhay na siya dapat nating unang bibigyan ng parangal at ng pinakamahalagang sandali ng ating buhay. Pastor, paano ang kaisipan tungkol sa mga nalabi? Maipapaliwanag at ano ang mga katuparan nito sa kapanahonan ng Diyos? Okay. Dito ito ay tinatawag na yung timeline ng Diyos. Yung timeline, yung kasi sa bawat panahon ng kasaysayan ng pagtubos, okay? Kagaya nung panahon ni Noe, may naiwan na mga hindi namatay nung bumaha. Okay? Nung tawagin si Abraham, tinawag siya ng kakaiba. So bawat panahon, merong mga naiwang mga nalabi ang tawag dito, na mga nagsisapat sa Panginoon. Now, tunghayan natin dito sa context ng Jeremias, Kapitulo 23, ang talata ay 1 hanggang 8. Baybayin natin ito, Pastor, sapagkat mahalaga na ating maunawaan na idiniin na isa sa mga aral sa aklat ng Jeremias na may nalabi, may naiwan na mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Okay. Sa aba ng mga pastor na nangapapahamak at nangagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at inyong iniligaw sila
at hindi ninyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat na lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila na kakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot o manglulupaypay pa o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng katulan at kaganapan sa lupain. Sa kanyang mga karawan ay maliligtas ang Huda, at ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kaniyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. Kaya't narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na nila sasabihin, buhay ang Panginoon na nagahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, kundi buhay ang Panginoon na nagahon at pumatnubay sa angka ng binhi ng Israel mula sa hilagaang lupain at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at sila'y magsisitahan sa kanilang sariling lupain. Narito yung hula ni Propeta Jeremias, Pastor, sa darating na tagapagligtas. Ang tawag niya sa kanya ay matuwid na sanga, at ang kanyang pangalan ay Panginoon ay ating katwiran. So ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. At partly naganap ito noong siya'y naparito ng una nang siya ipanganak doon sa Bethlehem. So, nagkaroon ng kapayapaan, nagdala ng kaligtasan sa mga tao, at siya yung magdadala ng kapayapaan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, ibig sabihin ay nandoon sa hula na itong sanga na tinutukoy ay ang ating Panginoon. Na sa panahon, tunay rin naman, Pastor, na sa panahon ng ating Panginoon ay naroon yung kapayapaan. Kasi yung tinatawag ng Pax Romana, na talagang mapayapa na, at ito yung sandali na mabilis din na ikalat ang Ebanghelyo. Pero meron pa tinitingnan na yung lubos na yung ultimo katuparan. Ito nga yung pagdating ng ating Panginoon na ganap nang maghahari ang kapayapaan sa buong sanlibutan. At titipunin niya na yung mga nalabi sa iba't ibang mga nasyon at iba't mga kapanahunan na magiging bahagi noong mga tupa na magkakaroon lamang ng isang pastol, at yun ay ating Panginoong Diyos. Nice kong pansinin natin, Pastor. Ito salita na binigay ng Panginoon sa mga Israelita. Pero alam natin ang karanasan nila na sila ay tumalikod sa ating Panginoon. At yung pangako bilang isang bansa ay nawala sa kanila sapagkat hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. So balit tinakita natin ang mga spiritual Israel ang tinutukoy dito ngayon, na sa huling kapanahonan ay titipunin niya ang lahat ng mga mananampalataya galing sa iba't ibang panig ng sanlibutan. Tayo, Pastor, ay naniniwala bilang isang iglesia na ang ating iglesia ay iglesia ng nalabi. Kaya mahalagang ating idiin na kabahagi yung ating pananampalataya at yung ating ipinopropes na mga katotohanan na siyang pananampalataya niyaong mga nalabi sa lahat ng mga kapanahunan sa pagliligtas ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. So dito makita natin, Pastor, nabanggit mo na nga kanina, sa iba't ibang panahon ay makita natin na may tinawag ang Panginoon. At meron palagi mga nalabi. At sa huling kapanahonan ay meron pa rin ang bayan Diyos na mga nalabi na nagpatuloy na nag-iingat ng kanyang kautusan na nananampalataya sa ating Panginoon at naghihintay sa kanyang malapit na pagdating. Okay, Pastor, sa anong mga paraan natin makikita si Jeremias bilang isang tagumpay o bilang isang talunan? Yan. Siya ba'y pwede nating tingnan na siya isang tagumpay na propeta o sabi nating talunan sapagkat mukhang hindi naman nagbalik loob ang bansang Huda? Sa ganung paraan makita nating talunan. So paano natin titingnan ito? Now, unang-una titingnan natin kung sa paningin ng tao, Pastor, sa perspective natin, ay sasabihin nating mahinang propeta. Dahil ang kanyang pangangaral hindi nagbunga ng pagsisisi at pagsunod ng mga tao immediately. So, ibig sabihin kumbaga sa ating panahon ngayon, halimbawa, isa akong revivalist, pinapunta ako sa isang church. Wala. Na nangaral ako, pero pagkatapos ng aking pangangaral, ay yung aking walang pagbabago. Wala namang nabago. Yung pa rin. Di parang sabihin kong parang bigo, ano? Oo, failure. So, parang ganoon din si Propeta Jeremias.
kung titingnan natin sa isang aspeto, para bagang siya ay bigo. Mhm. Pero ako'y naniniwala ng pastor sa kanyang pagganap naman ng kanyang misyon ay siya isang tagumpay. Aha. Sapagkat nagawa niya yung kanyang gawain sa harapan ng Panginoon. Unang-una sa lahat ay mapapansin natin na yung kanyang mga ipinangaral natupad. Mhm. So doon pa lang makikita mo yung fulfillment ng isang propeta eh. Kung ang iyong salita ay natupad. Dahil kung hindi, bulaan ka. Aha. Isang sinyalis yun eh. Ikalawa ay ang sentro ng kanyang pangangaral ang ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus ay siya ang daan na kanyang magdadala ng kaligtasan. At ito yung sentro ng pangangaral ng mga propeta. Yung ministeryo ng darating na Mesiyas na magdadala ng katubusan sa sanlibutan. Ito'y bahagi ng kanyang paglilingkod. Kaya tagumpay siya. Dahil naipakilala niya ng kanyang kapanahunan, siya yung Panginoon ng katwiran. Ikalawa, siya yung sanga na galing kay David. Aha. So sa isang aspeto naman, pwede nating sabihin siya nabigo sapagkat hindi nga niya naakay ang Huda na magpasakop sa kaharian ng Babylonia. At ito pa nga mga nalabi pa na iwanan ay kanya nang talagang hinimok na, binigyan na ng babala na huwag pupunta sa Egypto, ay nagpatuloy pa rin. So maaaring sabihin natin parang bigo siya, no? Failure. Failure. Pero sa pagganap ng kanyang bahagi, ay sasabihin natin siya ay Tagumpay. nagtagumpay. Okay. Bilang So, isang lingkod ng Diyos, tama bilang yun. isang propeta. Kaya titingnan natin, kahit sa ating mga karanasan, hindi lahat ay tagumpay, hindi lahat ay kabiguan din. Pinapahintulutan ng Diyos na mangyari ito para lalo tayong lubos na magtiwala. Kasi kung puros tagumpay ka, ay baka maging self-conceited din yung manggagawa at sasabihin niya, kaya ko yan, maraming napabinyagan, maraming nagtapat, at kung ano-ano pa. Hindi dapat nakapokus sa atin eh. Dapat nakapokus ito sa Panginoon na gumawa sa buhay ng mga tao. So sa iba't ibang kaparaanan o anggulo ng buhay, maaaring kagaya rin tayo ni Jeremias, na tayo yung nagbibigay ng babala, nagbibigay ng mensahe sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay marahil, o sa ating mga kapaligiran, na nandoon yung ating pag-anyaya na sila ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Sa bandang huli, kung sila ay hindi tatanggap, ay maaaring natin sabihin na nagampanan ko ang aking gawain. Hindi sisingilin ng Panginoon sa aking mga kamay ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga dugo, sapagkat nagawa ko yung aking bahagi. Tama yun. At kung sila naman itumugon, ay wala rin akong pwede ipagmalaki sapagkat ang Diyos naman ang gumagawa sa kanilang mga puso at tayo naging kasangkapan lamang. Tama yun, Pastor. So, sa ganitong kaparaan, masasabi nating ang tunay na tagumpay ay yung nagawaan natin ang ating gawain sa harapan ng Panginoon. Amen. At ito isang panya sa atin lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay. Tayo pong lahat ay may misyong gagampanan sa harapan ng Panginoon. Tayong lahat ay may assignment sa ating Panginoon. At ang hinahanap ng Panginoon at ang kanyang tinitingnan, hindi yung nagtagumpay o hindi nagtagumpay. Ang kanyang hinahanap, tayo ba'y nagtapat na ginampanan natin ang gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ang responsible sa tagumpay ng kanyang banal na gawain. Siya magbibigay ng pagtatagumpay. Siya magbibigay ng pagtatagumpay. Pero ang ating bahagi, magtapat tayo. Marahil sa tingin ng tao ay failure tayo, pero sa tingin ng Diyos, kakaiba. Kagaya ng mga manggagawa niya, mga disipulos na nangamatay, pero sila yung mga bayani ng pananampalataya. Okay, Pastor, anong ilang mga paghahambing sa buhay ng ating Panginoon Hesus at sa buhay ni Jeremias ang ating maaring matutunan o makita? Unang-una sa lahat ay yung katotohanan na walang propeta na sinang-ayunan ng kanyang mga kababayan, kundi itinatakwil at tinituligsa. Nakita ito sa buhay ni Jeremias, ganun din naman sa ating Panginoong Hesus nung magsimula siya ng kanyang ministeryo sa Galilee, doon sa Galilea, ay hindi siya tinanggap ng kanyang mga mismong mga kasama niya at mga kaibigan at kapitbahay. Sabi, nasisiraan siya ng ulo. Pagpasensyahan na ninyo, sabi mismong mga kapatid niya at kapamilya Pero, nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Ganon din si Jeremias. Si Jeremias ay galing sa lahi ng mga Huda at ng mga saserdote rin at ng mga lingkod ng Diyos. Pero siya tinanggihan din. Hindi siya kinilala, no? Hindi. So yung hindi pagkilala, yung comparison doon. Ikalawa, ang pabalita ng ating Panginoong Hesus kung minsan, at saka yung pabalita ni Jeremias ay parang message of sabihin natin na pag hindi ka nagsisi ay mapaparusahan ka. Kaya laging repentance Kaya nga doon sa Mateo 23, tinawag niya yung mga Pariseo na vipers, diretsahan ng Panginoon Kaya nga naging dahilan nito para magalit sa kanya yung mga Pariseo. Ganon din, si Jeremias, wala siyang takot
Kung ano yung sinabi ng Diyos na dapat niyang ipinangaral, ay sinabi niya. Kahit ang resulta nito ay ibilanggo siya, lagyan siya ng tanikala sa kanyang mga ulo, ilagay siya sa balon na putik ang laman at pahiyayaan siyang mamatay. At saktan pa siya. Saktan, ay nagtiwala siya na yung kanyang pabalita ay tama at ito'y galing sa Diyos. At ito ang isang napakalaking hamon sa atin lahat, ano? Pastor, na kung ano man yung panukala ng Panginoon, mahirap man ito, pero dahil ito ang panukala ng Panginoon sa ating mga buhay, ay tanggapin natin at yakapin natin at gawin natin alang-alang sa Panginoon. Isang kagalakan para kay Jeremias at ang ating Panginoong Hesus, ang gampanan at gawin ang kalooban ng Amang nasa langit. Totoo, Pastor, na ang naging buhay ni Jeremias, sabi natin na mahirap, ano? Ang sabi nga siya yung talagang pighating propeta na talagang makita nating tumataghoy. At yung kanyang buhay, nakita natin kung paano yung paglalarawan niya ng mga mensahe ng Panginoon ay talagang nakita natin yung kanyang mga paghihirap, pero ang lahat ng ito ay kanyang natiis dahil nalalaman niya ang Panginoon ay sumasa kanya at alam niyang hindi siya pababayaan ng Panginoon. Tayo man, mga minamahal mga kaibigan, ay meron din ganitong katiyakan na ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita hanggang sa kawakasan ng sanlibutan. Wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba sapagkat sumasa atin ang ating Diyos. Amen. Kung mayroon siya ipinapagawa sa atin, gawin lamang po natin mga kaibigan. At ang Diyos ang ating hayaang malugod sa ating mga buhay. Pastor, sa huling katanungan natin ay, ano ba ang mas mahalaga? Ang relihiyosong pagsamba at mga pamamaraan nito o yung puso na nababago? Pastor, napaka-simple pero mabigat na tanong yan. Unang-una sa lahat ay hindi naman natin kasi nababasa ang puso ng tao. Pero ang unang-una, idinidiin ng banal na kasulatan ay yung heart religion o yung ang pagbabago ng puso ang dapat pag sinabi nating puso, hindi lamang ito kundi pati ang ating kaisipan. Dahil ang tao nagpapasya at dito sa kanyang mga kapasyahan na sumunod ay ito yung nagpapakita kung siya ay nahikayat o hindi ng mga katotohanan. Madali yung pumunta ka sa simbahan, luluhod, nagbibigay ng offering. Pero ano yung laman ng ating kaisipan? Baka meron tayong mga itinatagong mga kasalanan, hindi naman natin pinapahayag na marahil ay lihim para sa karamihan. Pero tayo, nakakalaman natin ito. Tayo ba ay malinis sa harapan ng Diyos? Ang ating bang puso ay walang mga bahid ng dungis na dapat nating katakutan? Kundi, kasi yung binagong puso, yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin. So, Pastor, hindi tayong mahatol, ano? Hindi natin maaari sabihin na itong gumagawa ng mga ganitong seremonya ay pagpapaimbabaw lamang. Hindi natin sinasabi yun. Pero ang ating inaano rito ay magkaroon tayo ng personal na pagsisiyasat ng ating mga puso, ng ating mga sarili. Baka naman itong ating mga ginagawang ito ay routine lamang at hindi naroon ang ating puso. Hindi naroon ang ating pananampalataya at pag-asa na ginagawa lamang natin ito sapagat ito yung kailangan. Hindi yun na nakalulugod sa Panginoon. Yung ritual na paulit-ulit na wala ng kabuluhan at hindi na tayo nagkakaroon pa ng mas malalim na pagkaunawa sa ating relasyon sa Diyos doon sa ating ginagawa, yun ay nagiging ritual lamang at ito'y hindi ganun kahalaga sa harapan ng Diyos. So ang gusto ng ating Panginoon ay ginagawa natin ang mga bagay nito at magandang ginagawa naman yon. Pero yung spirito ay naroon. Tayo ay talagang gawin nating intentional na ginagawa natin ito dahil sinasamba natin siya, dahil nagagalak tayo sa Kanya, dahil nagpapasalamat tayo sa Kanya, dahil kinikilala natin siya. Amen. Maging pastor, itong tinatawag nating pagsimba sa araw ng Sabat ay baka nagiging routine lamang. Napakahalaga na tayo maging palaging conscious pagkagising pa lang sa umaga na ang ating panalangin ay, Panginoon, kinikilala po namin ikaw ang aming manlalalang. Sa araw na ito ng Sabat, kami po ay dadalo upang kilalanin ka na nagdiriwang kami sapagat ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Gawin po nating intentional, Pastor, na lahat nating ginagawa ay gawin nating ang Diyos ay nalulugod. At ang sabi nga ay, kung walang pananampalataya ay hindi nakakalugod sa Kanya. So, balit kung gagawin natin ito, itong mga routine ito ginagawa natin, na nandoon yung ating puso, nandoon yung ating pananampalataya, ako'y naniniwalang ito'y nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Pastor, ang iyong huling mga pananalita at pagbubuod ng ating buong pag-aaral sa aklat ng Jeremias, ang mga pangunahing mensahe. Unang-una, ang aklat ng Jeremias ay nagpapakita, unang-una, yung likas natin at ang likas ng Diyos. Nakikita natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Tayo naman nakikita natin ang panganib na tayo'y pabago-bago kagaya ng bansang Huda. Pero, ikalawa, ang Diyos ay nagpapadala ng pabalita
na kinakailangang pakinggan natin. Sapagkat kung hindi, tayo'y mapapariwara, mapapasama sa mga Biblia, mga sermon, mga devotional reading, kung ano-ano pang ating napapakinggan, nagsasalita at nangungusap ang Diyos sa atin. Huwag nating patigasin ang ating puso. At ikalawa, gusto ng Diyos na isulat ang nais niyang isulat ang kanyang kautusan sa ating mga puso at ating isakabuhayan ito at magalak tayong ipaalam ito sa lahat ng mga taong nasa ating paligiran na magdadala din ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Pastor, at mga minamahal namin mga kaibigan. Sana po ay sa ginawa natin pagtalakay sa buong isang trimester ito ng Aklat ng Jeremias ay naakay tayo na lalo po tayo naging malapit sa Diyos. Nagkaroon ng lalo pang malinaw na pagkakilala sa Kanya at naakay din tayo na tuloy-tuloy pa magtalaga. At hayaan po natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tayo po mamuhay na nagbibigay lugod sa Kanya. Tayo po'y dumako na sa ating panalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, minsan pa kami po'y naakay na magpuri sa inyo, na sumasamba sa inyo sapagkat nakita namin ang inyong walang hanggang pag-ibig, ang inyong mga pagtitiyaga, sa kagustuhan na walang sino man sa amin na mapahamak kundi ang bawat isa'y maligtas. Kayo palaging umaalalay sa amin. Kayo palaging umahabol sa amin. Patuloy niyong ipinapakita sa amin ang inyong magaganda mga panukala. Ang inyong hangaring kami mapabuti at hindi ang mapanlungi ng landas. Maraming salamat o Diyos sa inyong dakilang katapatan, sa inyong mga kabutihang umuudyok sa amin, na kami nga po'y magtalaga na sa inyo ng lubos, manghawak na matibay, kayo ang Diyos ng aming mga buhay. Ama, kinikilala rin po namin kami may mga kahinaan pa. Itinataas namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga puso at pag-iisip. Dagdagan pa po niyo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Amen. Patuloy pa po namin maging karansan ang inyong banal na Espiritu na gumagawa sa aming mga puso, na gumagawa sa amin ng kabanalan, na naghahanda sa amin sa mga matapat na paglilingkod sa inyo at pamumuhay na kaaya-aya sa inyong harapan. Panginoon, patuloy po namin inihiling ang inyo pong mayamang basbas, panaganain po niyo sa aming mga kabuhayan sa araw-araw. Amen. Bawat araw na lumilipas, O Diyos, patuloy lamang niyo kaming akayin na lalo pa maging malapit sa inyo. Bawat karansan ng buhay, O Diyos, hayaan po ninyong kami patuloy lamang na magpasya, magpapakalapit-lapit sa inyo at mamumuhay ng naayon sa inyong banal na kalooban. Ipatong minsan pa sa amin, O Diyos, ang inyong mapagpalang kamay. Papagtibayin kami, Panginoon, sa pananampalataya, sa pag-asa ng malapit ng pagdating ng aming Panginoon Hesus, at sa katiyakan, O Diyos, kayo po ay nag-ahari sa aming mga buhay at tuloy-tuloy na magpapala sa aming kabuhayan at kami maging pagpapala rin sa inyong dakilang pangalan at sa buhay ng mga tao sa aming kapaligiran. Managana kaming patuloy, O Diyos, sa inyong mga kabutihan, sa inyong kagalakan, sa inyong kapayapaan at mga kabutihan sa araw-araw. Ito nawa po ang tuloy-tuloy namin maging karanasan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami po inyong sinamahan dito sa programang Oras ng Pag-aaral. At patuloy lamang po sana nating dalangin na ang programang ito'y magpatuloy upang kumagkagayon, ito'y maging kasangkapan ng Panginoon sa marami pang ikatitibay natin sa pananampalataya at marami pang mga tao ang magkaroon ng pagkakilala sa ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Diyos na hinihintay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Diyos.